Woods. Bago po lahat ako si Martin Benactor, isa po sa founders ng Tagger ko. I'm the current president and CEO of the company. And again, salamat po. Nakasama po namin kayo mula. Kailan po ba kayo nagsimula ng series ng Press Con? October, November, December, January. Pang-apat na buwan na po namin to. And sana po sa Feb, sa March, sa April, sa May, makasama po din natin. Siyempre. Salamat po sa lahat ng mga nag-post po doon sa amin yung January Senator, yung December Senatorial Survey namin. So ngayon po, let's officially start the press conference. And hope na-enjoy po kayo sa pagkain. Before anything else, bago po official start, okay lang po if we pause for a silent prayer po muna? Okay na po. Okay. Okay, so salamat po sa Panginoon sa muling pagdidipon po natin ngayong tanghali po nito. Kasama po natin lahat ngayon and lahat po ay in good health. Sa kaibigan po natin na taga Remate po, na kakalabas na po ng ospital, si Sir... Kasama si Joy. Si Ma'am Joy. Si Ma'am Joy na na-hospital po recently pero nakalabas na po. Salamat po sa quick recovery niya. And we're thankful for the food and we're thankful also sa insights na makukuha po natin sa aming January press conference. So salamat po again sa pagpunta po dito. And let's start na po. So again, good afternoon everyone. My name is Martin Peñaflor, from Tagger. So I'm here to present our January pre-election senatorial preferential survey, mahaba, with fieldwork dated January 8 to 11, 2025. If we go to the next slide. So being a member of the Marketing Opinion Research Society of the Philippines, or MORES, kami po ng Pulse Asia, SWS, gumawa po kami ng ethical standards in online surveys. Kasi po, ang aming methodology dito, ginamit po namin ang aming Tagger application with more than 1 million users nationwide. So sila po yung regular sumasagot ng survey namin from current events, branded surveys, kasi po we also serve the research requirements of companies such as Mega Global, McDonald's. So online survey po ginamit namin. So dito po sa ethical standards, we need to discuss the survey period, January 8 to 11, 2025. So that was last week, or 2 weeks ago po ang aming survey. Ang aming pong methodology ay stratified random sampling. So ibig sabihin po ng stratified random sampling, ang ibig sabihin po ng stratified random sampling po, quota-based po siya. So may quota po kami in proportion to the Philippine demographic. 50-50 ang male and female. Ang Class A, B, C natin, 8% lang. Ang Class D and Class E, 92%. Kasi yun naman talaga ang volume ng below 25K below sa Pilipinas. And of course, ang aming areas po, papakita din po namin sa next page po yan, hindi po lahat Metro Manila. 12% lang po Metro Manila, 23% sa Mindanao, 22% sa Southern Luzon and Bicol Region, kasama po ang Mimaropa, 23% sa Northern and Central Luzon, 20% sa Visayas, 22% sa 23% again sa Mindanao. Ang aming sample size ay 2,400 respondents. Equivalent po yan sa computed na 1.96% margin of error. So kaya po mamaya, may makikita po kayo, bakit si gantong candidate may range siya? Kasi po, they are statistically tied with another candidate based on the margin of error na 1.96%. Ang ibig sabihin po ng confidence level, kapag inulit namin itong survey na to 100 times, we are confident 95 out of 100 times, ito ang lalabas sa ito. Yun pong ibig sabihin ng confidence level. So this is a nationwide survey. Registered voters ang sumagot ng survey. This is a senatorial voter preferential survey po namin. We asked 5 questions. Sinong iboboto nyo? Choose 12 among the list of candidates that we had. And then, may question po, ano ba yung issues na gusto nyong pag-usapan ng inyong kandidato? Ano po yung mga attributes, katangian ng isang kandidato na hanap nyo? At, nag-echo yung mic eh. Ano po yung katangian ng kandidato na hanap nyo? At, bukod po doon, ano po yung source of information nyo? Alright, so we can start with the survey. So, again, okay na po, di na po mag-mic, nag-echo na po. Lakihan ko na po, boses ko. Okay lang sir, kailangan ko sila. Okay, kailangan mic. Hello. Kaya pinatay na po. Okay na daw? Hello. Okay naman. Hello, yan na. Okay na. So we go to the next page. Kasama po namin sa Tagger si Benice. So si Benice po yung maglilipat po ng
page po namin. Ito po yung demographic na sinabi ko. So, 18 to 25 years old, up to 51 years old. Again, this is readable across all age group. We just need to take with caution now that 14% of the respondents are 51 years old and above because online-based po siya. Even though 14% na po siya, it's still readable. Ibig sabihin, ng readable po sa statistics ay sa Tagalog po, yung data po dito ay based within the statistical margin of error po natin. So readable po siya, ito po yung area na sinabi ko, ito po yung demographics natin. Talagang 80% ng socioeconomic class D or lower middle income class, Pilipino po yun po talaga. And lower class, 10% po ng sumagot ng survey. So if we go to the next slide, again, take note, bago po natin i-page. Ayan, sige, tipan na natin. Makikita nyo po, in this survey, may mga gumalaw po. Very noticeable po, it's January 2025, nagka-type po lang, if we can edit, kasi for the picture, if we can edit muna, it's January 2025, hindi yun last year. I-pause po muna natin saglit. Yan, i-ano natin, January 2025 na. Ayusin lang muna namin yung typo. I-take note mo yan, Denise. Yan, apologies for the type. Baka mag-picture 2024, mabash pa tayo. Yan, December, kung i-compare natin yung December sa January, i-delete mo na yun. Ano ba yung na-plus sir? This week lang sir, January 8 to 11 sir. May konting time lang, edit lang po namin. Apologies for the... discuss natin bakit tumaas po yung mga data nila. So yun po yung di-discuss po natin. Balik po sa... Alright, apologies again. So again, this is January 8 to 11, 2025. So nasa kaliwa po, December 2024. Nasa kanan, January 2025 na. So, papansin niyo po, January 8 to 11 ang aming fieldwork. Nakita niyo po yung pagbaba ni Congressman Erwin Tulfo ng Axis Representative Congressman Erwin Tulfo. Bumaba po siya ng 5% ng voter preference niya. The survey period occurred during the period na meron po mga concerns about his citizenship. Lalo po, may nagsabi po siya na about his time being, of course, quoting the congressman, nag-TNT po siya sa United States. So, nagka-apekto po yan sa kanyang voter preference. And since related po sila, magkapatid po, yung kanyang kuya na before po ay 2 to 4, naging, kumbaga sa ranking, naging 3rd place po siya. Bumaba din po kanyang voter preference. Both Tulfo brothers, they scored statistically lower sa respondents 51 years old and above. But of course, ito po yung advantage ng using the Tag Removal application. Kasi last week lang po ito. Makikita po natin yung galaw po ng data na naka-apekto talaga ang issue sa citizenship kay Congressman Erwin Tulfo. And of course, related sa kanya, ang kanyang kapatid na si Benedict Tulfo. Though mataas pa din sila, following distantly in terms of being number 2 to 4, si Senator Bongo. Leveraging again on the votes of Mindanao. Mamaya papakita po natin yung data. And again, real time po, almost real time ang aming results. Last week lang po ito. Hindi po ito ginanap last month, last week lang. Mapapansin nyo din po ang pagbaba ng voter preference ni Tito Sen. Former Senator Soto, makita nyo bumaba ng 2.5% ang kanyang voter preference. This occurred during the same period na nagkaroon po ng concern sa movie ng isang Darilyak. Lumalabas po sa aming survey dun sa Darilyak movie, 3 out of 5 Filipinos gustong ituloy ang pelikula. And lumalabas din po na yung mga mensahe nito, kalahati ng mga respondents natin naniniwala sa mensahe. So, correlating each other, that affected the voter preference of Tito Sen for this period. Tapos po, tumaas po ng 3% ang kanyang voter preference, driven by respondents from Central Visayas, Eastern Visayas, and Western Visayas, Senator Manny Pacquiao.
And 5 to 6, bumaba po sa 6 ranking, though tumaas ang kanyang voter preference. This is because of the increase in Senator Manny Pacquiao. Senator Pia Cayetano, though mamaya papakita din po natin yung data. We need to take note now, the data, papakita po namin mamaya, na makikita nyo doon na si Senator Pia Cayetano, in terms of voter preference niya sa male respondents, doon siya mababa. Ma-explain po namin yung data na yun. Number 7, ito po yung nakagul. Former DILG Secretary Ben-Hur Avalos. This is driven by respondents within the middle income class, upper middle income class, socioeconomic class ABC. So bakit ABC? And nakikita lang po natin yung billboards. Lahat. Very effective ngayon lumalabas ang billboards niya. Based on another study that we conducted sa Tangeray in partnership with the out-of-home advertisers in the Philippines, yung OHAP, lumalabas ang billboard, 37% ng mga botante, ito yung major influencer nila. Yung 37% na to, 80% ng mga 37% na yun, hahanapin yung kandidato na makita nila sa billboard. Yun ang kanyang source of information. And sino po ba yung mga nakita ng mga naglalaki ng mga billboards natin? Yung mga may kotse, nagko-commute more than an hour a day. So that's why the main driver in the voter preference of Secretary Avalos will be the class ABC. Ito po yung kumikita na may 50,000 monthly mataas. Senator Bong Revilla, Senator Tolentino, and Senator Lapid, though, ito po yung ranking lang nila, 4 of them are statistically tied sa 7 to 10. Ito po yung sinabi ko kanina, bakit po naka-range? Kasi po, ang difference po nila, simple math lang po ito, ang difference po ng apat na to, hindi po maabot ng 1.96. Remember po ang ating margin of error, 1.96. So magkakadikit lang po talaga ito. Si Senator Ping Lacson, ang laki po ng binaba niya. This is driven by, we also did a social scan on the same period. Isa po siya sa top 12 na lowest social media engagement. Si Senator Francis Tolentino, he has the highest, together with Senator Bong Revilla, highest social media engagement. Hindi ko po, ngayon yung social media engagement na po yun, alam naman po natin, they organic, make pay. But when you add it all together, silang dalawa po ang main driver nila, yung social media engagement nila for the month of January. Particularly si Senator Bong and Senator Tolentino. Sila yung 1 and 2 sa social media engagement. Whether paid, ano po, formula po yan, paid, nag-boost sila, or and organic. Senator Ping Lacson, he has the lowest. Mamaya pakita po natin dito. And nag-jump po sa number 12, Senator Amy Marcos. This is driven by respondents na bata po, new voters, 18 to 25 years old, and tumaas ng 3 percentage points po si Senator Amy Marcos sa Northern Luzon and Central Luzon. That's the main driver for her votes. Bago po tayo lumipat sa main page, lahat po ng nag-file ng candidacy na in-accept ni Comelec, nandun po sa aming survey questions. So dito po lumalabas, ang average na nilagay ng isang votante, katulad din po last month pala, sorry. Ang average po nila na nilagay na kandidato, 9. And alam naman po natin kung sino number 1 sa balota. Si Secretary Avalos. That also can be attributed to his position. He's number 1. Mamaya po, i-explain ko yung mga, ano bang difference ng mga to? Bakit 9 lang ang pinili nila? But if we go first to the second slide, after nito, alright. Ito naman po yung 13 to 26 po. So kung titingnan po natin dito, these are the candidates na more than 20%. Ito po yung tinitingnan natin. Ito yung mga top 23 candidates natin. At number 13, driven by respondents, yung voter preference in Metro Manila, si Mayor Abby Binay. And number 14, tumaas na din kanyang voter preference, Senator Bato de Rosa. Mapapansin niyo po, ang kanilang range, 11 to 15. There are 6 candidates led by 2 incumbent na statistically tied to 11 to 15. Again, simple mathematics. Ang difference po nila, 1.96%. So they are within the margin of error. So pwedeng, during the actual elections, pwede mag-rumble to. And if we go back quickly, mapapansin po natin, Venice, if you go back, mapapansin po natin, yung difference po ng Avalos and Lacson, only 4%.
So, depende pa po yan sa magiging increase or decrease come election time. So, ito po yung minomonitor namin sa Tangerine. And this survey, again, is non-commission. Wala po nagbayad sa amin to do this survey. Kasi po, one of the advantage of Tangerine ay na-streamline po namin ng post. Kasi meron po kami 1 million users na botante po na regular sumasagot ng survey po namin. So, meron po kami ginagawa mga face-to-face po ngayon. Pero yun, of course, yung face-to-face surveys namin, some of them are commission surveys. But we compare the results of the online and face-to-face, hindi po sila nagkakalayo. So if we go to the next slide, Melissa. Ito pong 11 to 15 po natin, magkakadikit na po yan. May mga drivers po sila ng kanilang mga votes. But ang kapansin-pansin po yung pagbaba ng dalawang Willie, Doc Willie Ong and comedian Willie Revillame in terms of their voter preference. Nagkaroon ng increase sa voter preference niya si Camille Villar and Luis Chavez Singson. And outside top 20, Rodante Marcoleta, Gringo Honasan, Philip Salvador, Richard Mata, and then ngayon pinasok po namin, of course, si Congressman, One Rider Representative, si Cosita Bonifacio. So sila po yung nagko-comprise ng ating top 26. Sila po yung may more than 12% voter preference. So makikita po natin, if we go to the next slide, hanggang 60, mapapansin nyo na po, below the 10% will be these candidates. Led by Teddy Casino, go back muna. Led by Teddy Casino, Manoy Wilbert Lee, si Pastor Timulay po, 3.3%. So ngayon, mapapansin nyo, bakit nandyan si Arlene Rosas, Ernesto Arellano, bakit mataas sila? Kasi tandaan po natin yung sinabi natin. Yung voters po, ang average po na pinili nila, di ba maximum po of 12. Ang pinili lang nila, again, similar to last month, siyam lang. So they left 3 candidates in the table. And lumalabas po, yung pumili po ng 12, kumonte. Dati po, 25% pumili ng 12. Ngayon, 23% na lang pumili ng 12. So even though papalapit na po yung election, tumataas ang awareness, hindi nila pinipilapan talaga yung 12. They still need more information. So dito po lumalabas, 23% na pumili ng 12. The average is 9. The rest are, kung mapapansin nyo, why are they below 4%, 3%? Bakit ganyan ang kanilang average? Similar again to what happened the previous months, they are just, for them, fillers sila. They're filling up the candidates para maka-12. Particularly, if babasahin po natin data, yung 23% na pumili ng 12 kandidato, ang pinili po nila, normally, itong mga to. So, hindi nila kakilala, pinili lang po nila para maka-12. That's the advantage of Secretary Abalos. Number 1 siya. So, that's also one of the possible reasons, aside sa kanyang class ABC, na that's why yung recall na Abalos, and it's number 1. That's also reason why tumataas din po kanyang voter preference. Kasi papansin niyo po, letter A, puro letter A po, nandito sa up to 40. So sila po yung nauuna sa balota. Kasi when we simulated the ballot, in terms of our voting po sa application namin sa Tangerine, kung mapapansin nyo, there's a trend. Rosas, Amad, Andamo, Arellano, 4%. Even though mababa ka ng national awareness, naka 4% pa rin po sila because of their placement in the ballot. And because of the reason that 23% of the candidates na, of the voters, registered voters, ang pumipili ng 12, they're just filling up the ballot. But this is, again, just to reiterate po, katulad po sinabi namin last month, this is an opportunity for the candidates that we have. Because siyam lang ang average. If you put it to 10, 11, so doon na po possible yung mga 7 to 11 rank natin, 11 to 15, pwede na po sila tumaas. So if we go to the next slide, tapusin na lang po natin ito. Ito po yung other candidates po natin na lumalabas. So we just end this. We'll be sending this po sa inyo. I-email na lang po namin ito. And after po ito, of course, we'll present the other questions that we had and then we'll open the floor for question and answer. So if we go to the next slide, please. Ito na po yung mga candidates po natin. So, sige, next na lang po natin. Okay, explain ko lang po ito sa nakita nyo po. Ito po, statistician po kami, data scientist. Ito po yung tinatawag na significance testing. Or yung mga nakasama na po sa mga press conference namin dati, ito po yung seed test tables. So, sa statistics po, kapag green ka dito, it means
you're statistically higher for that category compared to the other groups. Kapag red ka, you're statistically lower. So makulay puti dito. Kung papansinin po natin, ano po ang driver ng votes ni Congressman Erwin Tulfo? 26 to 50 years old, particularly sa green, naka-green po, 26 to 35 years old, 62% ang kanyang voter preference. But kapansin po na bumaba ang kanyang voter preference sa 18 to 25 years old and 51 years old and above. So kung babalikan po natin yung data kanina, 5% po ang binabali Representative Erwin Tulfo. And that decrease is driven by 18 to 25, 51 years old and above. Kumbaga na-sandwich ang votes niya, 26 to 50 years old. And compared sa male respondents, sa female, 60% si Representative Tulfo. Sa male respondent po, 49% siya. Yun po yung ibig sabihin ng pula and green, just to watch out po. Like kung titingnan din natin kay Senator Bongo, color green ang kanyang Mindanao. But kung titingnan niyo po ang kanyang Class ABC, 50K and above, that's the lowest, statistically lowest po ang reading for Senator Bongo. 42% lang kanyang voter preference sa Class ABC. Pag tinanong ano po ba ang top of mind kay Senator Bongo, malasakit. Sino nakikinabang sa malasakit? Class D, Class E. So Class ABC, hindi po nag-resonate ang malasakit program ni Senator Bongo. Yun po yung reason bakit po mababa ka ng voter preference sa Class ABC. Kung papansinin po natin yung magkapatid na Tulfo, BJ Executive Ben Bitag Tulfo, mababa din po sa mail. Ano po kaya yung pwedeng reason? Bukod sa, kasi we do qualitative, bakit kaya mababa sa mga lalaki? Si Ben and si Erwin. Mataas sila sa babae, pero mababa sila sa male respondents. Yun yung kanyang i-deep dive. Bakit mababa sila sa male? Kasi lagi niyang kalaban yung mga lalaki. Pwede po yun, Mang Gadi. So, this reflects here. Oo. Actually, kahit kay Senator Manny Pacquiao, mababa din siya sa mga lalaking respondents. Mababa sa Metro Manila si Senator Manny Pacquiao, but tumaas po siya sa Visayas. Ito po yung sinabi ko kanina, Eastern, Central, Western, doon po mataas si Senator Manny Pacquiao. Benhur Abalos, consistent naman po sa lahat, doon kapansin-pansin na pula po siya sa Mindanao. Ito po yung sinabi ko, 46% ng voters po, voter preference ni Benhur Abalos, 46% Class EBC. So, ito po yung kailangan natin tingnan. Ito talaga, this reflects the effectivity of the billboards. Class D and E, medyo consistent lang po siya. Being a member of the administration, mababa po siya sa Mindanao. Kapansin-pansin po lahat ng administration dito, sa Mindanao ang kanilang lowest na ranking. I-share din po namin po sa inyong lahat to. So, sa question and answer, pwede din po natin pag-usapan specific things sa gusto niyo po tanongin. Willie Revillame, ito po. Ito yung reason ba't bumaba siya. Bumaba siya sa 36 and up. Mataas si comedian Willie Revillame sa 26 to 35. Pero 36 and up, mababa na ang kanyang voter preference. Ganito nyo po siya babasahin. Sa Metro Manila, mababa din si Willie Revillame. And kailangan i-check ngayon, bakit mataas si Willie Revillame sa Mindanao? Yun po yung kailangan natin tingnan. So ito po, isi-send din po namin po sa inyo to. So if we go to the next slide, ang lahat po ng kandidato may ganyan data na po. So next slide na po natin. So our other questions now, ano ba yung mga issues na kailangan address ng mga kandidato? So, lumalabas po dito, ito po yung tatlo. And during this week, the time of the survey, pinag-uusapan po yung budget ng Pilipinas. And kasama po sa binawasan ng budget natin yung edukasyon. Kaya po, kung titingnan niyo po, kakalabas na po sa Philippine Star, Manila Times, ng aming top government officials, bumaba po ang satisfaction and trust rating of Senate President Cheese Escudero. Similar period po kasi namin ginawa ito. And yung education, if you will correlate the data, madami nag-push na importanteng i-address ang edukasyon ngayon because it was placed in the limelight during the time of the survey. And that's the reason why there are some top government officials like Senator Cheese Escudero, bumaba po ang kanilang satisfaction and trust rating. Again, mataas pa rin po ang labor and employment. Pag tinanong nyo naman po, kasi nagka-qualitative din po kami yung mga focus group discussion. Pag tinanong nyo naman po kasi yung mga tao, ano po ba yung mahalaga sa inyo?
Pagbaba ng presyo ng bilihin, pagdami ng trabaho, pagtaas ng sweldo, at ngayon, kalidad ng edukasyon sa bansa. Ito po yung mahalaga po sa kanila. And almost similar po, hindi po gumalaw eh. And malayo pa din po talaga ang national security natin. So yung concern po sa West Philippine Sea, na pinagalaban ng ibang senador, is only number 10. Sa ano ba yung mga important issues na gusto niyong paglaban? Of course, if you go to the next slide, okay, nung ginawa po namin yung survey namin December, almost Christmas season. So, kung mapapansin niyo po doon, number 1 ang may takot sa Diyos. Ito po January. So, nakikita niyo yung paggalaw ng data. Ang number 1 ngayon, hindi corrupt, integridad, yung pagkakatiwalaan, at may takot sa Diyos. That's the top 3 natin. And the other are here. Ano po siya? Ang tanong namin kasi sa Tagalog po kami magpa-survey. Sa pagpili ng iboboto mong senador, alin sa mga sumusunod na katangian ng isang kandidato ang pinakamahalaga para sa inyo? Choose up to 16. Then open-ended question po, number 17. No, others na po ang nilagay nila dito, pogi, maganda. So hindi na namin kinantify po yan. Pero konti lang, 1% lang yan eh. But ito po yung mga katangian po na gusto nila. And finally po, the last question will be, ano po ang kanilang source of information? Dito po, medyo nagbaliktad yung data, top 1, top 2. Last month po, ang main source of information po nila, television. Ngayon po, though hindi naman nagkakalayo, within the margin of error, Facebook. So hindi pa din nagkakalayo yung dalawa. Pero in our media trust survey that was recently released din po, nagpa-press release din po kami dito. Sa media trust survey po na ginawa namin, we asked, sino yung pinagkakatiwalaan nyo? Which is maganda po sa medyo po, sa mga kaibigan po natin sa press. Lumalabas po, 8 to 9 out of 10 Filipinos nagtitiwala po sa tabloid, broadsheet, television at radyo. Ang nagtitiwala lang po sa Facebook, 4 to 5 out of 10 Filipinos. Almost less than majority nagtitiwala sa social media. Even though mataas ang source of information ni Facebook dito, 4 to 5 out of 10 Filipinos lang ang nagtitiwala sa information na nakikita nila sa Facebook. Radyo po, 1 out of 2, the rest are dito po. Ito po yung sinasabi ko, printed materials, even though 34% siya, this is an influencer for 80% of the 80% na tumitingin sa mga billboards, tarpaulins, influencer po sa kanila. Kaya po nakita nyo, naglalakihan na po mga billboards po ngayon. Opportunity po, TikTok. This is one of the reasons why mataas po Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan. They are playing now the TikTok game. Wala pong social media present sa TikTok, sina Abby Binay, si Lapid. Kaya po, of course, nature ng demographics ng TikTok, 18 to 36 years old. Yun yung reason also why mataas again. The two Liberal Party pa din po, no? Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Again, ito na po ang aming last question. So we'll be opening the floor na po sa aming question and answer. So if may question po kayo, feel free to raise po yung kamay niyo po. Sir, kayo po, Sir Dolly. Sir, si dating DILG Secretary Amber, Yes, sir. bahagya yung kanyang porsyento. Dahil po ba yun sa pag-expose niya sa GMA7 na Lilet? Attorney at law? Yeah. Sir, anong date, anong yung figure ni Avalos sa last na survey? Ito po, 34.5% to 36%. December 24, so every third week of the month po ang aming survey. So ito po kay DILG Secretary, former DILG Secretary Benlor Avalos. Nung, again, ginanap ang survey, January 8 to 11, that can be attributed, though hindi namin siya tinanong, sir, yung issues dito. Ang main driver din po ng kay Secretary Avalos, ABC. So ngayon, maybe we can just correlate the data. Yung pong pag-source na yun, si Kuya nakaalam, aware sa issue na yun. Yun po. Pero ang main driver po talaga dito, ang kanyang increase in awareness. Yung awareness rate po ni Secretary Avalos, tumataas. Tumataas din po ang biggest jump, the biggest jump in terms of the awareness rate, si Congresswoman Camille Villar. That's the presence, of course, of her billboard. And may mga lumabas din po na balita, siya ang #1 spender together with Senator Francis Tolentino. That's also the reason why Senator Francis Tolentino is 7 to 10. They are the biggest spender in terms of TV commercials.
magkano yun? More than 500 million po yata ang kanya nagastos sa TV commercials. At this stage, na wala pa po tayo sa official start. So that led to the increase in their awareness. Kung mapapansin niyo po kasi, kung babalikan po, kung punta tayo sa next page po dito, tumaas po si Camille Villar. 26.25 to 27.54. Ngayon po, we need to take with caution na when we ran the survey, hindi pa po official nag-declare si Luis Chavez Singson na hindi na po siya tatakbo. He declared na hindi po siya tatakbo noong week of July 13. The survey period, January 8 to January 11. So during this time, official candidate pa po siya. Ngayon po, we need to take note na hindi po tatanggalin sa balota si Luis Chavez Singson. Even though nag-back out na po siya because of health reasons, tuloy pa din po siya sa balota. Though hindi na siya mangangampanya. Ay, binawi niya na yung... Binawi na po ba? Oh, interesting. Interesting. Kailan po na-announce, sir? Binawi ulit. Nag-press ko siya, tatakbo na po ulit siya. No, interesting po yun. Withdraw. Yun po yung na-explain ko, sir. Nung time po na to, January 8 to January, ulitin ko na po ulit. Nung time na po ito, January 8 to January 11, hindi pa official na nag-withdraw si former Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Though, kahit nag-withdraw na po siya, his name will remain in the ballot. Hindi lang po siya mangangampanya. Kaya papansin na din po natin, isa sa biggest ad spender sa TV commercial, billboards, si Luis Chavez Singson. Kaya po may 1.5 increase siya sa voter preference. Isa din siya doon sa tatlo. Bukod kay Tolentino, kay Camille Villar, apat sila. And sa kanya, increase in awareness of the voters. Now, interesting na hindi na siya makakampanya. How will this affect Senator Amy Marcos? Kasi kung titingnan po namin ang data po ngayon, sa region po ng Ilocos Region, Region 1, kalahati lang po ng botante from Region 1 ang pumipili ng dalawa kay Amy Marcos, Luis Chavez Singson. Kalahati po namimili. Isang Ilocano lang ang binoboto nila. So, since hindi na po tatakbo si Luis Chavez Singson, solid North, makikita po natin, pag nagkita po ba ulit tayo sa FED, tataas na po kaya ang voter preference si Senator Amy Marcos. Kasi mapupunta sa Because, kung titingnan po natin yung voter preference po dito, ito, ina-explain ko yung data sa inyo, yung ibang survey firms, hindi pa explain yan. So, if you go back, binibreakdown ko yung data. Region 1, Ilocos Region, hati sila. Chavez Singson, Amy Marcos. Kalahati ng taga Ilocos Region ang dalawa pinipili. 50%, actually mas mataas ang voter preference kay Chavez kaysa kay Amy Marcos sa Ilocos Region. 33% po, looking at the data, 28% Luis Chavez Singson, Ilocos Region, 22% Amy Marcos, Ilocos Region. Now, if hindi na po tatakbo si Chavez Singson, will this have an effect for Senator Amy Marcos? Tumaas po siya. Kasi po, kinakain ng boto niya ni Luis Chavez Singson. Ganon din po, actually, yun din po ang dilema ng tatlong Caviteño. Revilla, Tolentino, Lacson. Ako, Caviteño po. Kung titingnan po ang voter preference po ng mga taga-Cavite. Kasi, nag-drill down po namin yung data, kita po natin dito. 20% lang po ng mga taga-Cavite ang pinipili yung tatlo. The rest, dalawa lang sa tatlong pinipili nila. Ang number 1 sa Cavite, Bong Revilla. Number 2, Lacson. Number 3, Tolentino. Though, of course, when you ask yung mga Caviteño, pag tinanong yung mga senator nila, Lacson, Revilla. Tolentino kasi medyo malayo na po sa amin sa bandang Batangas na po kasi tayo. Yun po. So, any other questions po? Si Marcoleta, sir, nag-steady ba siya in the past, wala dyan yung dun sa susunod pa siya. Parang, bumababa po ang kanyang voter preference. There was a time that Marcoleta was in the top 12. Kasi gano'n po yung advantage ng aming survey. When we run our surveys, it's within the week na may particular issue. So nung time po ng Marcoleta, nag-top 12 po si Marcoleta. His highest was number 10 no October or November. It was the time na dinidepend niya si Bibi Sara. He was all over the news. Ngayon po, medyo tumahimik po si Marcoleta. Of course, there's a concern on the
hindi po nasakop dito ang naging rally ng iglesia. Mga kapatid po natin sa iglesia, because last week po siya. Ang ating survey period, January 8 to 11. So the effect of the iglesia rally, hindi po kita dito. Hindi po siya kita dito. Pero, it has an effect on our top government official survey. Because it was done during the rally of the iglesia. Bumaba po si Pangulong Marcos ang kanyang satisfaction and trust rating. So yun po yung naging epekto niya. Dito po sa Senate survey namin, the survey period did not cover that one. Yan po. Si Congressman Marcoleta po, 21 po siya. Of course, he's not within the margin of error for 16 to 20, but there's an opportunity for growth pa lang po kay Congressman Marcoleta. So yung ano, yung, Yes, sir. yung figure nitong si Rodriguez, Atty. Vic Rodriguez. Diba yung isa sa mga hinahanap, yung katapatan, yung lalapanan. Sorry, back. Oo. And then, naging visible siya dahil dun sa kanyang paglaban sa Prince Lake. Bakit ganyan pa rin ang kanyang Very low awareness, sir. Very low public awareness. Kunti na po nakakalam na si Vic Rodriguez, the so-called kingmaker, may libro tayo niyan, ay siya po yung isa sa reason bakit nanalo si Pangulong Marcos. Pero konti lang po nakakaalam po noon. Pag tinanong niyo po yung mga masa, galing na po kami, nag-face-to-face survey kami sa ABRA po. And, hindi nila kilala ito mga ito. Talaga? Pag tinanong mo sa ABRA, sino ba ang boboto niyo? Solid North kami, Amy Marcos. Amy Marcos kami. Tulfo, kilala na Tulfo, kilala na si Go. Surprisingly, kilala na si Abalos. Umaabot din sa mga billboard ni Abalos sa ABRA po, sa pinakataas na po yun. But Victor Rodriguez, they do not know Victor Rodriguez. Yes, sir. May follow-up question po, sir. Pero tama po kayo, sir, in terms of the candidate quality, nasa kanya po yung katangian. Pero, lumalabas para po siyang sa top government official namin, si Supreme Court po natin, Chief Bersamin. Justice. Si Chief Justice po ay mababa ang kanyang satisfaction and trust kasi mababa ang kanyang awareness. It's also the reason why etong mga to po, mababa ang awareness po nila. So, nationwide po awareness nila, hindi naman po ganyan kasi talaga eh. So, hindi naman po kilala ng masa, or pag tinanong po yung mga nakasabay nyo sa bus, sir, kilala niyo po ba si Arlene Rosas? 95% of the time, 97% of the time, hindi yun. Pero magtataka kayo, bakit naka 3% to? Bakit mataas pa to? Kilala niyo po si Arjen Kerubin, halos same lang sila. Si Kerubin po, tama po ba ang posisyon ng Colonel? Si Colonel Kerubin po, pupunta po kayo sa NLEX, sa SLEX, nagkaalat ang kanyang billboard. Yes. Pero bakit number 33 lang po siya? Bakit si Arlene Brosas hindi po nagkakalayo kay Wilbert Lee na nagkalat din po ang billboard sa Manila? It's because mas maingay si Rosas, pero hindi siya. Opo, it's because po, katulad po ng insight po natin kanina, yung 23% po ng mga botante natin, nag-fill up, fill in the blanks ka lang sila, hanggang maka-12. Kaya katakatakan po na bakit mataas po ito, though very low public awareness. Pag tinanong po din ng isang ordinaryong Pilipino, sino si Eric Martinez, hindi po nila kilala yun. Pag tinanong niyo po sila, sino po can you go to the next slide? Kilala mo ba si Raul Lambino, former secretary sa CESA? Hindi din po nila kilala yun. Pero bakit po siya 2.4? Bakit may mga boto siya sa Visayas and Mindanao? It's because active siya dun lang sa mga tao. And that's the advantage ngayon of the position pero of active the siya, lagi candidates. siya pumupunta ng Mindanao. Doon mo siya makikita. So hopefully po, ang goal naman po nung panahon po nung 2022 elections po, 10 po ang average. Ng isang botante, 10 ang pinipili nilang kandidato. 10 out of the 12. Ngayon sa aming survey, 9 out of the 12 lang ang pinili lang sila. So there's an opportunity now na pwede pang mabago po yung data. Dahil the more na mag-increase ang awareness, similar to what's happening to Camille Villar, similar to what's happening to Tolentino, Abalos, na mataas po mga spend sa kanilang media spend po, whether social media or mainstream media, posibleng ito gumala pa po ang data natin. Malayo pa po may 4 na buwan pa tayo. Sir, Yes, sir. point of clarification lang. Anong age at class ang may mataas na bumoto dun sa Tangere app ninyo?
Can you go to the second slide, Venice? Tapos masasabi ba natin na, kasi kanina, Ito po. oo, okay. 6 to 7 out of 10 ng voters po namin dito, 26 to 50 years old. Siya may pinakamataas. Tapos yun. Okay. At ito po magandang data po. Ito po mga bagong botante sa aming mga focus group discussion. Yung focus group kasi yung parang nasa isang kwarto ka lang kayo, nag-uusap kayo. Sino ba ang pinaka-influencer nyo ng boto nyo? Magulang. Hindi telebisyon, hindi radyo, hindi TV commercial, yung sinasabi ng magulang. Kasi first time voters po sila. So, hindi ko naman halimbawa, doon sa probinsya na yun, hindi ko naman kilala, hindi pa ako pinapanganak nung gobernador pa itong tao na to. Pero sabi ng aking nanay, sabi ng aking lolo, maganda pamumuhay natin nung gobernador po siya. So, ang influencer nitong mga voters na to, ay consistent with their data, family members. Hindi po television, hindi po yung nakikita papanood nila, hindi po yung mga celebrities na nag-endorse, family members po sila. First time voters. Yes ma'am, naka-yellow. Kayo po si... Gabriela Barnes po from Daily Tribune. Yes po ma'am, Gabriela. Bali-ask ko lang po, kasi recently laman ng balita sina Camille Villar and Senator Amy Marcos dahil sila yung umanong top spender ng nakaspenda sila ng 1 billion sa ads. Wow. So, tanong ko lang, magiging negatibo kaya epekto nito sa mga botante? Or mas makakatak pa sila? If we go to the data, Denise, tingnan po natin yung statistical table po natin. Forward natin. Ito po, Amy Marcos, actually, it has a positive effect eh. Tumaas po, number 14 po si Senator Amy Marcos last month. And nagkaroon siya ng increase in awareness. Particularly po, kung titingnan po natin ito ngayon, color green, 36 to 50 years old and 51 years old and above. Ito po yung interesting kay Senator Amy Marcos. Ang kanya po kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos, ang lowest niya na satisfaction and trust rating, the highest distrust, hindi nagtitiwala, and dissatisfaction, hindi satisfied, hindi po satisfied sa kanyang pamamalakad, 51 years old and above, pero bumabaliktad po kay Senator Amy Marcos. Ang kanyang highest 51 years old and above, and 51 years old and above, ito po yung panahon pa po nung naabutan ni Marcia doon. Oo, naabutan pero mataas po siya kay Amy Marcos. Mababa ang 51 years old and above sa kapatid niya. Yun yung po yung interesting data kung pagkasamahin ko. Pero yung tanong niyo po, Ma'am Gabriela po, no? Hindi siya negative effect po dito, ma'am. And also, we need to take note, the news that there was the biggest spender in TV commercial happened last week. The survey period po namin, January 8. So, hindi pa lumalabas siya nung time na to. But during this period, na naglabasan ng mga TV commercial nila, hindi siya negative. Nag-positive po siya. Kaya di ba may meme nga po ngayon kay Secretary Abalos, yung kay Spider-Man, everywhere I go, I see his face. Tapos picture po ni Abalos. Actually, hindi po siya nakasama sa kanya, nakatulong po siya kanyang increase in awareness. Yun po yung lumalabas po ngayon. And ito yung interesting, Ma'am Gabriela. The news kasi ng spend ng mga kandidato sa social media, sa TV, it's unofficial. And it's not, syempre hindi naman po lalabas ng GMA, ABS-CBN, yung actual na binenta nila. It's not reflective of how much they really spend. Maybe, yung binayaran po nila ni Senator Amy Marcos, Senator Camille Villar, it's hanggang eleksyon na po. Nakalamsam na po siya. Kasi baka kumuha po sila ng promo. That's possible. So, without an official data, pag lumabas yung official sales ng ABS-CBN, which I doubt ilalabas po nila, hindi po, again, maging hearsay din siya sa mga tao. Kasi kung titingnan po natin, the biggest spend in social media, Senator Bong Revilla, that attributed to his increase, number 1, organic and paid Senator Bong Revilla. Pero hindi naman natin alam kung magkano yung ginastos si Senator Bong, magkano yung ginastos ni Tolentino, magkano yung ginastos si Senator Bongo sa social media. But sila po yung top 1, 2, 3 social media spend. Pero wala pong negative effect. Actually, positive pa nga po, Ma'am Gabriela. Nag-increase in awareness. Unless, of course,
yun nga, pag lumabas ang balita ngayon, di ba may sa Comelec po, per kandidato, dapat ito na yung spend nyo ba? Yes. Voters. Pag lumagpas ngayon na official sales, ito yung binayaran nyo, then yun po. Pero it's hard to get the data kasi po, yung iba lumalabas, they were donated. And it's not an official coming from their camp. They were donated by friends of Camille Villar, for example. So, yun po. So, hindi po siya official kasi. So, yun po. Just to medyo napahaba explanation, but I hope I was able to answer your question, Ma'am. Any other questions po? Sa mga bagong kaibigan po natin sa UNTV or sa others, any questions po? All good, sir? Yes, sir. Kayo po si Sir Jun. Mabuhay. Dr. Willie Ong Perry. Okay, Dr. Willie Ong, ito po siya. Mababa po siya sa Visayas. Sa probinsya po hindi siya kilala. Actually, madami kaming gumagalaw ngayon na on the ground survey. Pag tinanong, kilala mo si Dr. Willie Ong sa, let's say, alam niyo po ba yung, nakapunta na po ba kayo sa Daraga Albay? Hindi po siya kilala. Kahit na masyado siyang sikat na as a vlogger. Yun po yung ano eh. Pag tinanong mo yung Daraga Albay, sinong vlogger na kilala mo? Ivana Alawi. Hindi po nila kilala si Kong TV. Sino si Kong TV? Hindi kilala nila yun eh. Nakapunta na po ba kayo sa, let's say, sa Tayum, Abra? Hindi po nila kilala si Dr. Willie Ong. So sa social media na po, maingay. Kasi tayo po, ang demographic po natin, nasa social media. Pero kung pupunta po kayo sa baba, hindi po sila kilala. And ito po kasi, hati po ito, urban and rural po ang aming survey. 55% urban, 45% rural areas. So may epekto po yung kay Dr. Willie Ong. And of course, pwede ko naman po sabihin, nagka-qualitative din po kami. Itong qualitative na ginawa namin ito, hindi po siya bayad. Ito ay non-commission din. Pag tinanong ang mga tao about Dr. Willie Ong, if you read the comments, if you read the qualitative, magpahingi ka na lang, Doc. Kasi alam po nila may stage 4 cancer si Dr. Willie. So mas gusto nila magpahinga na lang si Dr. Willie. It's the same insights actually for back then, si Presidente Duterte. Kasi po, nandun pa po sa listahan namin, bago po mag-official filing sa Comelec, nandun pa po si Pangulong Duterte. Pero bakit number 2 lang siya behind Erwin Tulfo? Pag tinanong ang tao, Sir, 80 years old na po si Pangulong, si Tatay Digong, mas mabuti magpahinga na lang po siya. Kaya hindi na iboboto. It's the same for Dr. Willie. Sir, question. Regarding naman, kay Willie Revillame, considering na sikat na at malakas siya sa mga pobre, bakit sadsad pa rin? Mataas po ang kanyang awareness. Definitely. Sikat po si Kuya Will. But, hindi po alam ng tao na kakandidato siya bilang senador. It's the same dilemma being encountered by Chavit Singson. Kilala po nila si Manong Chavit. But hindi po nila alam na tatakbo po siyang senador. Yun po yung mga dilemma bakit even though mataas ang mga spend ko dito, hindi nila alam na tatakbo siya. Same also with Camille Villar. Hindi nila alam na tatakbo siya. Alam nila, first top of mind, Camille Villar, anak ni Manny Villar. Anak ni Senator Cynthia Villar. But hindi nila sinabi doon, tatakbo siya bilang senador. Hindi nila, mahina ang awareness na tatakbo siya. It's the same now with who's spending money now, let's say billboards, Maloy Wilbur Lee. Hindi din nila alam na tatakbo siya. Kasi his billboards, nung naglipasan po siya, ano po yung nakalabas? Agri party list. So mataas po ang agri party list sa survey po namin. Pero kay Maloy Wilbur Lee bilang senador, hindi po. That's also the same problem now with Bosita, Congressman Bosita. Kasi kilala pa din po siya as one rider. Magkadikit ang mukha nila ni Congressman Rodriguez. Rodriguez, tama, ng one rider. Pero hindi po nila alam na tatakbo si Colonel Bosita as senador. So they have the same dilemma. Pero parang meron siya ngayong At this stage, na bawat, hindi pa po kasi official start ng campaign. So hindi ko pa naman pwedeng sabihin, Willie Revillame for senator. Parang pabiling pa, paandar pa lang po yun. So whatever happened to Bato de la Rosa, bakit parang Nawal. Yun po yung to previous na nataasan ng kanya
Yun nga, sir. Bago po lumabas po yung concern sa ICC, Senator Bato de la Rosa was number 8 to 9 sa survey ko lang. But ngayon po is na around number 13 to 14. Well, is within 11 to 15 pa lang po. Top 12 pa naman po si Senator Bato. Ang main driver ng kanyang votes, low voter preference. So si hotdog po ulit. I mean, sandwich po, 18 to 25, 51 years old and above, mababa ang voter preference niya. Mababa po si Bato, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, Bicol Region. Ang highest niya na po talaga Mindanao. So yun po yung effect kay Senator Bato de la Rosa. Sir, may malaki bang contribution kapag ang taong bayan alam nila kung saan nagmula yung lahi nila or saan sila pinanganak? Let's say for example, katulad kanina sabi mo, si Singson at saka si marami ang bumoboto sa kanila, karamihan from the Ilocos region. So may contribution ba yon sa Alam nila, ma'am. Alam ng tao na taga doon ka. So that's why Bicolano po si Senator Tolentino. But sa messaging niya, hindi niya sinasabi na Bicolano siya. So, that's why mababa siya sa Bicol. Pero if may specific messaging siya sa Bicol na ang nanay ko ay tubong Daraga, Albay, pwede tumaas ang kanyang voter preference. So dapat po alam So alam po namin mga Kabitenyo na taga Bendition po si Lacson, taga Bacoor po si Revilla, si Tolentino taga Tagaytay. Alam po namin yun. But itong mga to, di alam ng ibang ethnicity po nila. So again, pwede po nila gamitin messaging po ito. Kasi pwede naman silang mag-promote sa social media na specific to that region. Para at least makahatak sila ng botante. Another question, sir. Kasi ngayon hindi pa campaign time, 'di ba? So may isang buwan pa, next month pa yung official campaign. Sa tingin mo ba itong mga datos na to magkakaroon ng malaking pagkakaiba pagka nagsisimula na yung kampanya? Of course, definitely, ma'am. Kasi kung tingnan po natin 2022 survey senatorial, sino po yung number 1 hanggang mag-eleksyon? Senator Raffy Tulfo. Pang-ilan po siya? Senator Raffy Tulfo. Pangatlo po, behind Robby Padilla, and the number 2 will be, sino yung nag-number 2 doon? Babae po yung nag-number 2. Legarda. Lauren Legarda. Number 3 lang po si Raffy Tulfo. May mga influences din po ang iglesia. Kasi po si Senator Raffy Tulfo, tinanggihan niya po ang support ng iglesia. That's really the news po noong 2022, kung naalala po natin. Tayo lumalabas dito, bigay nyo na lang po sa iba. Nayabangan ng iglesia kay Senator Raffy Tulfo. Talaga? May taga-iglesia po ba dito? But yun po yung backstory po doon. Bakit nag-number 3 si Raffy Tulfo? Meron palang ganun story. So, posible pa po mabago. May madaming outside influences na with what will happen. The survey po kasi, ang definition po ng survey, snapshot ng sentiment ng Pilipino at any given time. Bawal na po mag-survey a month before the election. So, that's a gray area. May gray area po doon na pwede pong mabagong sentiment nila. Madaming gumagalaw. Madaming outside factors. Nandyan po ang, nasabi ko na po kanina, iglesia votes. And lumalabas po sa data, there are more than 10 million iglesia sa Pilipinas. Based po sa data. I might be wrong, diba? Yun po yung nasabi sa amin. So that's why, it's important yung mga ganong factor na yun. There are other factors such as citizenship issues, mga dadating pa po. We don't know now the effect of the ongoing concern of Congressman Erwin Tulfo. What if he gets disqualified? Who will be the number 1? Kapatid niya po, pupunta po ba ang boto niya? Kay Ben Peter Tulfo? Mag-number 1 po ba siya? Or, since part ng administration po si Erwin Tulfo, will there be machinery in the works na they push someone as Bong Revilla as number 1? Kasi sa recent SWS survey po, number 2 po si Senator Bong Revilla. I'm just quoting SWS po, lumabas. Number 2 po siya. But again, iba po yung demographics ng vote. Nung sumagot ng survey ni SWS, and survey period din natin, magkaiba. It's not apples to apples. Last week lang po kami. SWS last month. In terms of credibility, sir, ng survey, do you say na yung source of data ninyo from the Tangere app ay mas credible kayo among others? Kasi
hindi ko alam kung ano yung ano ng ibang survey company, kung ano yung source nila. But basically kasi ako nakita ko yung Tangere app nyo kasi kung paano kayo nagtatanong, ano yung mga questions ninyo, ano yung mga pinagpipilian ninyo dun sa mismong app ninyo. So aware ako na dun sa mga line of questioning po ninyo. So do you think among other survey company, do you say na may kredibilidad ang survey kasi alam mo na mga chika-chika ng Can you go to the second page, please? Magandang question po yan. So, kami naman po kami po nag-start po kami 2018. So, 7 years na po kami. Pangatlong election na po namin to. Ang main reason po ba't namin tinayo ang Tangere po talaga ay to help yung mga small businesses po. So, meron na po kami mahigit 100 kumpanya na tinutulungan. Of course, ang top of mind na marinig nyo sa amin, for promotion purposes, yung mga malalaki po. McDonald's, RFM Corporation, Mega Global Corporation. Pero ang hindi nyo po alam, we've been helping micro companies by giving them the same access na nakakuha ng mga malalaking kumpanya such as San Miguel with the same data. We made surveys accessible for them. Kung dati 1 milyon ang pagpapasurvey ng isang malaking kumpanya sa mga naglalakihang research company, sa amin po, they get it at a fraction of the cost. Our survey, it starts at 100,000 pesos, so really affordable siya for micro, small companies. So ngayon po, malapit na po kasi ang election. So this is an opportunity for us for marketing purposes. So we are doing surveys na non-commission. Mababa po ang aming cost kasi streamline po yan. Meron kaming 1 million company, 1 million users nationwide. So in terms of credibility, I cannot say na hindi ko pwede sabihin mas credible kami dyan sa mga yan. But what I can say na, wala po nagbayad sa amin na gawin ng survey na to, non-commission. Yung cost po ng ating press conference ngayon, sagot din po namin, that's marketing cost po namin. So these are non-commission and Katangere pong sumagot. Kung makikita niyo po sa aming Facebook page, if you follow, we meet them regularly. Ako po, as their, I guess, yung mascot ng company, si Boss Martin, nakikipag-dinner ako sa mga Katangere po namin. Last week po, nasa Baguio ko, niyaya ko po mag-dinner yung mga Katangere po namin sa Baguio. Naghapunan lang po kami sa SM Baguio. So makikita niyo po, tunay na tao ang sumasagot sa survey namin. Wala pong influences now, kasi po, I'm not attributed to any candidate. Hindi naman po ako sa Duterte, hindi po ako sa administrasyon, hindi po ako sa Liberal Party. We are a non-partisan company. Yun po, Ma'am Karen. I hope na paliwanag na ayos. Thank you. Any other questions?